magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat minsan pa sa ating Panginoon dahil sa pagkakataon na muli tayong makakapag-aral ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. At alam din po natin na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay tumatatag spiritually. Lalo na po sa panahong ito na talagang kailangan nating maging matatag. Minsan we need to do it intentionally na magsusumikap tayo na gawin ang mga bagay na makapagpapatibay ng ating pananampalataya katulad po ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, Romans 10:17, that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko po na tingnan natin ang ilang talata sa Biblia sa aklat po ng sa Acts chapter 1, sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, and you will receive power and the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in all parts of the world. Paraphrasing po, ang sabi ng Acts chapter 1:8, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere. Yan po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na sa bawat isa na nakakakilala sa Kanya, nakatanggap ng pagpapala mula sa Kanya, nakatanggap ng buhay na walang hanggan. God is telling us and commanding us to become His witnesses, to be His witnesses. Ipatotoo po natin, ipahayag natin, ipamalita natin ang napakagandang balita na ito na ang ating Panginoong Hesukristo ay mabuti, Siya po ay matapat, Siya po ay dakila, Siya po ay Diyos na hindi madamot, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, at Diyos na kayang ayusin ang mga gusot sa ating buhay, kayang baguhin ang ating buhay, kaya tayong palayain sa lahat ng bisyo, sa lahat ng sakit, maging sa kahirapan o sa lahat ng sumpa. Mula sa lahat ng sumpa, kaya tayong palayain ng ating Panginoon. And God appoints every one of us. He chose us. Tayo po na nakakilala kay Lord, He commissioned us to be His witnesses. Whether the time is convenient or not, whether in season or out of season, we are to witness before the Lord. Tayo po ay kailangang magpatotoo. Sabi po ng aklat ng Matthew chapter 4, sa verses 19, 20, and 23, sabi po ng salita ng Panginoon, Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed Him. Sa 23, lumaktaw po tayo. Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. Announcing the good news about the kingdom. And He healed every kind of disease and illness. And 24, news about Him spread as far as Syria, and people soon began bringing to Him all who were sick, and whatever their sickness or disease, or if they were demon-possessed, or epileptic, or paralyzed, He healed them all. Ito po ang mga binabanggit ng salita ng ating Panginoon. Tinawag din po niya ang Kanyang mga lingkod. Sa Book of Matthew chapter 4, tinawag niya si Simon, si Peter, tsaka si Andrew, at ilan pang mga disipulo, at ito ang kabilin-bilinan niya. Sumunod kayo sa akin, at tuturuan ko kayo kung papaano magpatotoo, kung papaano maging mamamalakaya ng tao, fishers of men. I will teach you how to fish for people. Bakit po nais ng ating Panginoon na tayo po ay mag-akay ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon? Ano ba ang kahalagahan nito? Yan po ay ating titignan. And you know what? One of the greatest joys that we can have as Christians
is the joy of leading someone to Christ. Ito po yung isang napakasarap sa pakiramdam. Ano po, sobrang nakakapagbigay ng kaligayahan. Hindi lang po sa atin, hindi lang po tayo nagiging masaya kapag mayroon po tayong nabahaginan ng salita ng ating Panginoon at talaga pong nagsukon o nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon. Mismong ang Diyos ng kalangitan, ang Diyos na siyang may-ari ng lahat ng bagay. God is so happy. In fact, heaven rejoices kapag may isang kaluluwa na nanumbalik sa ating Panginoon. Sobra pong natutuwa ang ating Panginoon dahil yun po ang nais niya, yun po ang kalooban niya. And because of His grace, we are saved. Dahil po sa kanyang biyaya, dahil po sa kanyang habag, tayo po ay naligtas, we were forgiven, we were blessed, and we received eternal life. At dahil po dyan, bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon, let us be God's instrument to be a blessing to others and powerfully testify about the goodness of Jesus. Patutuo natin, sabihin natin kung ano yung nangyari sa buhay natin na pagbabago. Let others experience also the good things that we have experienced dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. So why is it important that we win souls and witness for Christ? Ano po? Bakit po mahalaga na tayo po ay nag-aakay ng mga kaluluwa ng mga tao sa harapan ng Panginoon at tayo po ay nagpapatotoo para kay Kristo? Una po, it is God's command. Ito po ay utos ng Panginoon. Sabihin po natin utos. So pag sinabing utos, kailangan ito po ay sundin. Lalo na po ang nag-uutos sa atin ay ang ating Panginoon. No po, God commanded us to witness, to win souls for Christ, to go and make disciples. Sabi po ng Matthew chapter 28 verse 19, verses 19 and 20, Matthew 28, 19 and 20. So, go and make followers of all people in the world. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, teach them to obey everything that I have told you to do. You can be sure that I will be with you always. I will continue with you until the end of time. So ito po ang utos ng ating Panginoon sa Matthew muna. Bago yung Mark, babasahin din natin. Kung ganon, kayo ay humayo at gawin ninyong tagasunod ko, alagad ko ang lahat ng mga bansa. Take note of this, na hindi lang po isang bansa ang tinawag ng ating Panginoon. Of course, alam natin ng Israel, ang Israel, bansang Israel, yan po ay tinawag ng Diyos. Yan po ay bayang pinili ng Panginoon. Yan po ang tinatawag na bayan, bayan ng Panginoon. Dahil si Jesus ay Jew, at alam din po natin na sila po ay pinili, tinawag ng Panginoon. Sila ay binibless, pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya mayroong sinasabi sa salita ng Diyos na we need to pray for Israel. Blessed are those people who bless and pray for the peace in Jerusalem. Pero dito po ay tayo na mga nakaranas din ng habag at biyaya ng ating Panginoon. God is somehow commanding us to go. So yan po ay action word. Hindi passive, hindi po siya yung wala kang gagawin, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon. So God is telling us to go, make all nations His disciples. Gusto niya na tayo ay humayo. Kaya po tayo ay pumupunta sa iba't ibang lugar, ang GIL Church Worldwide, at ilang mga full gospel churches, na hindi lang po ang bansang Pilipinas, hindi lang po sa Pilipinas tayo dapat humayo at mangaral ng salita ng Panginoon, kundi nais din ng Panginoon na lahat ng lahi, lahat ng lipi ay gusto ng Panginoon na makarinig ng kanyang mabuting balita ng pagliligtas. Mabuting balita tungkol sa kanyang napakadakilang pagmamahal sa atin pong lahat. At ang sabi niya, ang pangako niya sa verse 20, kapag tayo hahayo at patuloy na gagawin nating alagad niya ang lahat ng mga bansa, ang sabi niya ay, ako ay sa inyo, sasamahan ko kayo. Ituro ninyo ang lahat ng bagay na natutunan ninyo. That's why we are here.
continually sharing the Word of God. Whether the time is convenient or not. Ngayon parang hindi convenient, di po ba ang mangaral ng salita ng Panginoon? But praise God, we thank God for this powerful platform na mayroon pong social media. Mayroon po tayong technology wherein we can still preach the Word. At ang nakakatuwa po is mas powerful at mas malawak yung scope na pwede nating maabot kapag ipinahayag natin ang salita ng Panginoon through technology, through social media. Kahit po yung mga taga-Amerika, na mga kamag-anak natin marahil, mga taga-Europe, taga-Australia, taga rito sa Asia, ay pwede po nilang marinig ang salita ng Panginoon na atin pong ibinabahagi. Di po ba? Katulad po ngayon, naka-live po tayo, Facebook Live, live streaming po tayo, YouTube, naririnig natin na ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon. Kaya po, the more na tayo ay mag-effort to really win souls and witness for Christ. Sabi din po ng salita ng Panginoon sa Mark chapter 16, verses 15 hanggang 18. Nais ko lang pong basahin. Sabi dito, He said to them, "Go everywhere in the world, tell the good news to everyone." So, kayo ay humayo. Sa lahat ng lugar, wala kayong pipiliin. Hindi kayo dapat magtatangi ng tao. Because God is no respecter of persons. Di ho ba? At ang sabi dyan, ay tell the good news to everyone. Ano daw yung ating isasaysay? Ano daw yung ating ipapamalita? The good news. Yung mabuting balita. Ano po itong mabuting balita? Ito pong gospel. At ang sabi dyan, whoever believes and is baptized will be saved. Ang sino mang mananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. But those who do not believe will be judged guilty. Subalit ang mga hindi mananampalataya, siguro kahit mabautismuhan ka, kung hindi ka naman totoong mananampalataya, ikaw ay guilty pa rin, ay mapapahamak pa rin. And 17, and the people who believe will be able to do these things as proof. They will use my name to force demons out of people. They will speak in languages they never learned. 18, if they pick up snakes or drink any poison, they will not be hurt. And they will lay their hands on sick people and they will get well. Can you imagine, naligtas ka na dahil narinig mo ang salita ng Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, napatawad ka, ikaw ay pinagpapala ng ating Panginoon because God will bestow His blessings upon the righteous, di ho ba? Nakalaan ang pagpapala ng Panginoon sa mga matutuwid. At ang sabi pa po niya, lahat ng sumasampalataya ay magagawa nila ang lahat ng ito. They will use my name to force demons out of people. Sa aking pangalan, magpapalaya sila ng masamang espiritu. Ano po yung masamang espiritu? Yung sakit. That is a demonic spirit. Yan po ay spirit, hindi po yan sa Diyos. Pwede nating palayasin ang sakit sa ating mga buhay. Ano po? So, itong COVID-19, itong pandemic na ito, we can cast out all these illnesses and sicknesses na inilalagay ng dyablo sa buhay natin. Sila man ay makagat ng ahas, hindi sila mapapahamak, hindi sila mamamatay. Makainom man ng lason, hindi sinasadya na lason. Ngayon po ay mayroon tayong nababalitaan na food poison. Ano po? Sila po ay nalalason dahil sa pagkain. Dahil napakainit ng panahon. Hindi naman sinasadya, nakain po nila o naibenta sa kanila. Ang sabi ng Biblia ay hindi sila mamamatay. Hindi ka masasaktan. At ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Yun po yung tinatawag na mga benefits and powers that we can receive kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon. So, nais ng Diyos na magbahagi tayo, ibahagi natin ang Kanyang salita. Why? Because people are lost without Christ. Ang mga tao po ay naliligaw, malayo kay Kristo. Kapag wala si Kristo sa kanilang puso, ay sila po ay naliligaw ng landas. Hindi po nila matatahak yung landas na nais ng ating Panginoon. Kaya po sabi ng John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me.
Ano po, ako lamang ang daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamagitan ng ating Panginoon. So siya ang katotohanan, wala nang ibang katotohanan. Maraming mga false teachings ngayon, false doctrines, mayroong mga false teachers, false prophets, na ang kanilang itinataas yung kanilang reliyon, ang kanilang sarili. Ano po yung kanilang mga sariling doktrina na minsan ay pinili lang just to justify their doctrines, their beliefs. Ano po? So, napakaganda na maging maingat po tayo. Basahin natin mismo ang Biblia, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi po reliyon ang makapagliligtas sa tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po ang sinabi niya sa John chapter 14, verse 6. He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Him alone. Sa Luke chapter 19, verse 10, sabi po dyan, paraphrasing, for the Son of Man came to seek and save the lost. Kaya pumunta dito ang anak ng tao, anak ng Diyos. Ano po, dahil si Jesus minsan binabanggit na anak ng tao sapagkat siya ay nagkatawang tao, isinilang sa pamagitan ng kanyang mother in the flesh na si Mary. Pero alam natin na siya ay isinilang, siya ay ipinaglihi, hindi dahil sa kagagawan ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil siya ay bugtong na anak ng Diyos. At kaya siya pumunta dito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw, ang mga nawawala, ang mga makasalanan. Ano po ang ating Panginoon? He came to seek the lost. He came to save the lost, and people are lost because of sin. Sabi ng Romans 3:23, ano po, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through faith in Christ Jesus. Kaya po, nawawala ang tao kapag wala sa kanila ang ating Panginoon. God values the souls of men so highly that He sent His Son to die on the cross that men might be saved. And when we see how precious all men are to God, we will do all we can to win them to Christ. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao. Alam niyo po ba na katumbas ng kaluluwa ng tao ay ang lahat ng ipinagmamalaki ng mundong ito. Sabi po ng Mark chapter, sabi po ng salita ng Panginoon, Mark 6, ano po, 8, Mark 8:36, sabi po ng salita ng Panginoon, what shall it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Anong mapapala ng isang tao? Mapasa kanya man ang lahat ng yaman. Mapasa kanya man ang lahat ng yaman sa mundong ito. Pero kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak naman sa dagatang apoy ng impyerno dahil sa kasalanan, anong mapapala ng taong yun? Kaya po ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay makakilala. Paano makakakilala ang lahat ng tao? Marinig nila ang mabuting balita. Paano nila maririnig? Ibahagi natin. Ibahagi natin. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 9 sa letter C, He does not want anyone to be lost, but He wants all people to change their hearts and lives. Gusto niya na lahat ng tao ay magbago, magsisi, talikuran ng kasalanan, at lumapit sa ating pong Panginoon. Yan ang nais ng ating Panginoon. He wants everyone to change their ways and stop sinning. Ano po? Tumigil na tayo sa pagkakasala, sapagkat ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos na napakabanal. God hates sin, but He loves all sinners. Galit siya sa kasalanan, pero mahal niya ang mga makasalanan. Purihin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan. Kaya mahalaga na ibahagi natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng tao. At ang pangalawa po, the Scripture calls us wise when we witness for Christ. Kapag ginagawa po natin, kapag tayo po ay nagpapatotoo sa Panginoon, ginagawa po natin ito, ay binabanggit ng banal na kasulatan na tayo po ay matalino. Ano po? So, wise. Pagiging wise pala ang pag-aakay ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Sa Proverbs 11 verse 30, sabi po ng salita ng Panginoon, the fruit of the righteous is like a tree producing life,
and the one who wins souls is wise. Ano po, ang lahat daw ng ginagawa ng isang matuwid ay parang puno na nagbubunga ng magagandang bunga. At ang isang taong nag-aakay ng kaluluwa ay masatawag o masasabing matalino. Kaya po, ang ganda po ng encouragement ng Scripture. At ang sabi din po ng Ephesians 5:15, therefore be very careful how you live, not as unwise but as wise. 16, taking advantage of every opportunity because the days are evil. Kung gayon, kayo ay mabuhay katulad ng mga matatalino, hindi katulad ng mga mangmang. We need to be careful on how we live. We should live like wise people and not like fools. Mabuhay po tayo katulad ng mga matatalino, hindi katulad ng mga mangmang. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Masama ang takbo ng panahon The days are evil. Pasama ng pasama ang panahon. Itong mga nagaganap sa ating kapaligiran yan ay pagpapahayag na tama ang sinasabi ng salita ng Diyos na sa mga huling araw mababatbat ng kahirapan ang mundong ito, ang daigdig na ito. Kaya dapat maging matalino daw tayo kung paano tayo mabuhay sa mundong ibabaw na ito. At ang isa po ng proof ng katalinuhan ay yung ikaw ay nagiging instrumento para iligtas ang maraming tao sa pamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita. Si Jesus ang Savior, pero tayo ang kanyang mouthpiece na gagamitin niya for the world to be saved and to come to repentance. At ang pag-ibig ng Panginoon, the love of Jesus Christ, compels us. The love of Jesus Christ for us compels us to share Him with others. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, ay tayo po ay ini-encourage. We are being urged. We are being compelled. Pag sinabing compelled kasi, talagang pinipilit ka ng Diyos na ibahagi mo si Kristo sa iba. Sabi po ng aklat ng John 14:21, those who know my commands and obey them are the ones who love me. And my Father will love those who love me. I will love them and will show myself to them. Lahat ng nakakaunawa, nakakabatid ng aking mga salita at sinusunod ito, sila ang totoong nagmamahal sa akin. At minamahal sila ng Ama. Lahat ng nagmamahal sa akin at mamahalin ko sila at ipapakilala ko ang sarili ko sa kanila. Wow, napakagandang privilege, napakagandang pangako ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon ay mag-uumapaw sa ating puso at lalo pa niyang ipapakilala kung sino siya sa atin. Kung nakilala mo na siya bilang Diyos na nagpapagaling, our healer, then God will also manifest Himself as our great provider. Kaya niyang i-provide ang mga pangangailangan mo. Helping to fulfill the Great Commission is both a duty and a privilege. We witness because we love Christ. We witness because He loves us. We witness because He gives us a special love for others. Kaya po mga kapatid, ito po ang ating gagawin. Ano yung mensahe natin? Ang pag-ibig ng Panginoon, ang gospel. At ano ang kapangyarihan na mararanasan natin sa ating pangangaral, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. God will give us the power to witness. Kaya hindi tayo dapat matakot because God will be with us. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, for this wonderful time, wonderful privilege that we can honor you, we can bless you, we can worship you, we can learn your word, O God. Salamat po. At nalaman din namin na kami, Panginoon, ay tunay na napaka-precious sa iyong harapan. You value us, Lord, so much. Kaya ka namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka nagpakamatay, kundi ikaw, Panginoon, inoffer mo ang iyong sarili para sa aming kaligtasan. Sa oras na ito, nais ko pong sumunod tayong lahat sa isang maikling prayer. Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na napakadakila.
Ikaw ay namatay para sa aking kaligtasan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Inilalag ako sa iyo ang aking buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat sa akin, Panginoon. Take over, O God, my life and control, O God, take full control of my life, Lord, and continually, Father God, to release upon me your grace, forgiveness, your blessings, O God, even the peace that passes all understanding. Tinatanggap ko ang lahat ng biyaya at benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ako na lamang ang mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng nagtiwala sa inyo, tinanggap ka, pinapasok ka sa kanilang mga buhay at sa lahat ng mga anak nyo na nakikinig ngayon. Pagpalain mo sila ng lubusan, open the windows and the gates of heaven and pour out to each one of us all the blessings that heaven can offer, even all the benefits of the cross. And Father God, we pray that you use us for your glory. Use us, O God, to share your love, your grace, your power upon every people. Help us, O God, to witness for you. By your power and by your Spirit, Lord, we can do it because you are with us. Salamat, Panginoon. Yan ang pangako mo. Nasasamahan mo kami habang sinusunod namin ang iyong salita. Ipinapahayag namin ang iyong salita at patuloy na ipinapahayag namin, Panginoon, at ipinangangalandakan namin hindi ang aming sarili, kundi ang mga bagay na ginawa mo sa amin. Purihin ka. Maraming salamat. Bless everyone. Bless the Filipino people and bless everyone who watch, oh God, this program. We thank you, we honor you as we declare that Jesus is Lord over our lives, Jesus Lord over the Philippines, and Jesus is Lord all over the world. We thank you, we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Remember, every Christian is called upon to witness for Christ, and every Christian can be a soul winner. He will save those we lead to Him. To God be the glory. Pagpalain po tayo ng Panginoon.